May mga panahon na nararanasan natin ng mga ilangan. Hindi ito nangangahulugan na sa mga panahong ito ay pinabayaan na tayo ng Diyos. Ngunit mag-ingat tayo. Ang oras ng pangangailangan ay ginagamit ng diablo, ng mundo at ng laman upang isilid sa atin ang takot na nagbubulong sa atin. Pinabayaan ka na ng Diyos. Inuudyukan tayo nito na mag-isip gaya ng isang pulubi, hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi maging sa espiritual. Nalilimutan natin ang salita ng Diyos na nagsasabi sa atin na tayo ay kanyang mga anak at nagpapatotoo na siya ang may-ari sa atin. Ang oras ng pangangailangan, ang oras na malapit sa atin ng Diyos na hindi tumitigil sa pagtugon sa lahat ng ating pangangailangang material at espiritual. Sinabi ni David, "Ako'y naging bata at ngayoy matanda na, gayon may hindi ko nakitang ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay." Sinabi ito ni David noong siya ay matanda na. Gayunman, malinaw na malinaw sa kanyang memorya ang marami niyang karanasan na puno ng pagtaka sa mga kaaway, pagtatago sa mga kuweba at pamumuno sa isang bansa. Personal na naranasan niya ang taggutom, digmaan at mga personal na kabiguan. Ngunit hanggang sa huli ay nagpapatotoo siya, hindi ko nakitang ang matuwid ay pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Noong tayo ay sumampalataya at ating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon, tayo ay ginawa niya na maging matuwid. Ang ibinigay niya sa ating katuwiran ay hindi katuwiran ng tao, kundi ang katuwiran ng Diyos. Para sa ating kapakanan, ginawa ng Ama na may kasalanan si Jesus na hindi nakakilala ng kasalanan, upang kay Jesus tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Hindi nangangahulugan na tayo ay hindi na kailanman daranas ng hirap. Ang tinitiyak ni David ay hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo itatakwil ng Diyos at hindi niya tayo iiwang walang tagapagtanggol. Hindi natin kailangang mabalimos sa tao. Bilang kanyang mga anak, ang Diyos ang gumagarantiya sa atin na hindi siya magkukulang sa pagbibigay sa atin, hindi lamang ng ating mga pangangailangan, kundi pati na ng pangangailangan ng iba na sa kalooban niya ay bigyan sa pamamagitan natin. Ang pagbibigay sa atin ng Diyos ng ating pangangailangan ay pagtitiwala ng may-ari sa kanyang katiwala. Huwag nating sirain ang pagtitiwalang ito ng Diyos gamit ang kapalaluan. May isang katiwala na sumira ng pagtitiwala sa kanya ng kanyang amo. At sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano ang gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng aking Panginoon ang pangangasiwa? Ang magbungkal ng lupa ay hindi ko kaya, ang magpalimos ay ikinahihiya ko." Ang sinabi ng tiwaling katiwala ay ebidensya ng kanyang malubhang problema, ang kapalaluan. Para sa kanya, mababa ang manual na paggawa, ang magbungkal ng lupa, at hindi kaya ng kanyang sarili ang mapahiya sa pagpapalimos. Ang solusyon sa problema ng tiwaling katiwala ay pagpapakababa, pagsisisi at pagtanggap ng kapatawaran ng kanyang amo. Ngunit dahil sa kapalaluan ay hindi ito ang ginamit niyang solusyon. Ang kahihiyan ng katiwala ang pumigil sa kanya na magkaroon ng tapat na pagsisisi. Sa espiritual na kahulugan,
kailangan nating maunawaan na sa harap ng Diyos, lahat tayo ay nagsisimula bilang mga pulubi. Wala tayong sariling merito na maipagmamalaki sa Kanya. Ang tunay na pamamahala o stewardship ay nagsisimula sa kababaang loob na aminin tayo ay sisidlang walang laman upang mapuno tayo ng Diyos. Hindi tulad ng katiwala, hindi natin dapat ikahiya ang dumaing sa Diyos. Ang pag-amin sa ating pagdepende sa Kanya ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang pintuan patungo sa Kanyang biyaya. Hindi ibig ng Diyos na tayo ay manatili na namamalimos. Tayo ay dinadala niya sa kalagayan na tayo ang nagbibigay. Sinabi ng Diyos ang paraan kung paano niya isinasagawa ito. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kung ang awit 37 ay nangangako na ang bayan ng Diyos ay hindi iiwan upang magpalimos, at ang Lucas 16 naman ay nagbabala laban sa pagmamataas, inihahayag naman ng unang Juan 3 kung paano nagnanais ang Diyos na tugunin ang daing ng mga nangangailangan sa pamamagitan natin. Bihira nang maghulog ang Diyos ng tinapay ng direkta mula sa langit. Sa halip, naglalagay siya ng kasaganaan sa kamay ng isang mananampalataya upang mapunan ang kakulangan ng iba. Hinahamon tayo ni Juan tungkol sa katapatan ng ating pananampalataya. Kung mayroon tayong kakayahan at pag-aari sa mundong ito, ngunit pikit mata nating isinasara ang ating puso sa isang kapatid na nagdarahop, hinaharangan natin ang mismong pag-ibig ng Diyos na sinasabi nating nasa atin. Hindi tayo nilikha upang maging imbakan na nagtatago ng mga pagpapala, kundi mga daluyan kung saan dumadaloy ang mga kaloob ng Diyos. Kapag ibinubukas natin ang ating mga kamay sa mga nangangailangan, tayo ang nagiging buhay na patunay ng awit 37:25. Tayo ang nagiging dahilan kung bakit ang iba ay hindi na kailangang magpalimos. Ang lunas sa takot sa kakapusan, material man o espiritual, ay ang malalim at hindi natitinag na pagtitiwala sa karakter ng Diyos. Hindi ka ulila na nakikipagbuno para mabuhay sa isang mundong salat. Ikaw ay anak ng tagatustos. Iwanan na natin ang balisa na nagtutulak sa atin na kumilos na parang mga pulubi. Bitawan natin ang pagmamataas na humahadlang sa atin na humingi ng tulong sa Diyos. At buksan natin ng malawak ang ating mga puso sa pangangailangan ng mga nasa paligid natin. Sapagkat kapag nabubuhay tayo ng may bukas na mga kamay, ipinapakita natin ang walang hanggan at hindi mauubos na kayamanan ni Kristo.